kaya ba na umabot bago magpasko may makulong? Pwede pero mukhang malabo. Kasi number one, wala pa tayong nalalaman na isinampa nilang kaso. So ang reklamo, isasampa muna yan sa piskalya. Pagdating sa piskalya, ipapaalam doon sa kinasuhan, bibigyan siya ng sapat na panahon para sumagot. No? 10 days na pagkatanggap. So pagkatanggap yan, bibilang ka. Pagkatapos yan, sasagot yan. Or pwedeng humingi ng extension dahil yan ay allowed by law. No? Kasi due process tayo eh. Unless alisin nila yung due process. No? So pagkatapos niyan, sasagutin noong naghabla yung counter affidavit nung inihablang, halimbawa, engineer, contractor, or congressman. No? Pagkatapos niyan, mag-rejoinder pa yung akusado base doon sa sinagot nung umuusig sa kanya. So matagal yung proseso. Pero kung halimbawa may isang payang bukas, mga kalawa, November, preliminary, malalaman natin kasi hindi naman kaagad porke sinampahan makukulong kaagad under the due process ng ating saligang batas. Ngayon, kung yan ay non-bailable, pwede siguro pagka nadesisyonan na ng piskalya na isampa sa korte at ang korte magsasabi, o sige, ito yung warrant, dakpin yan, at yan dahil yan sa plunder case, katulad ng isinampa nitong bago lang, pang-apat na yata plunder case yan ni J.J. Suarez ng Quezon, pwede kang makulong. No? Pero until a warrant is served, no, on the basis of the recommendation of the prosecution, whether it's the state prosecutor or the ombudsman itself, no, wala pang makukulong. Ayaw kasi natin mag-entertain ng false hope, no? Kaya natin binabanggit itong proseso para na sa gano'n malaman ng publiko. May isang panukalang batas ngayong isinusulong dyan sa Senado. Sir Jay, si Senate President Tito Soto, itong panukalang batas na Independent People's Commission. Para ito, layunin ng batas na ito na gawing permanenteng batas yung umiiral na executive order ng Pangulo na nagtatag ng ito ngayong IPC, itong Independent Commission for Infrastructure. Ano po masasabi po ninyo? Siguro maganda basahin muna natin kung anong nilalaman yan. Baka yan ay overlapping naman sa function. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan pa yan. Ano? Kasi para masinasabi natin, araw-araw may corruption sa Pilipinas. I mean, yun ang pag binasa mo, bakit kinakailangan ng batas na permanente? Ibig sabihin yan, tuloy-tuloy yung nakawan. Kasi dapat yan, ano lang yan as the need arises, no? Parang mag-ano ka ng Manglapos Commission, ng Sagisag Commission, pag may malaki talaga, no? Pero pag sinabi mong gagawin mo ng permanente yung batas, ibang connotation yan, especially sa pandaigdigang media, no? Siyempre umiiwas tayo dahil nakikita naman natin, kahit na sa tourist arrival, kulilat na tayo ngayon. Imagine mo, naunahan na tayo ng Indonesia, ng Vietnam. We have less than 4 million tourist arrival over the last several months, while others are having 21 million. No? So sana pag-aralang mabuti. No? Hindi ko sinasabing masama yung plano ni Mr. Soto, pero it doesn't speak well of unang-una meron ka namang Senate Committee on Public Accountability, no, and Investigation. So unless anong tawag nito, there is an urgent, no, yun na nga, hindi maganda, it leaves a bad taste in the mouth, sabi nga. Nabatid, Sir Jay, na nakasaad dito pala sa panukalang ito yung magkaroon itong panukalang yung IPC na malawakang investigasyon sa lahat ng mga iniulat na anomalya tulad po ng korupsyon, ghost projects, overpricing, at paggamit ng hindi kalidad na materyales sa mga proyekto ng national government, local government units at mga government-owned corporations.
At hindi lamang proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang susuriin nitong kanyang panukalang magkaroon ng IPC, kundi pati ang mga programa ng iba pang ahensya tulad ng Department of Agriculture, DOH o Department of Health, Department of Education at iba pa. Alam mo, ang problema natin dyan, magkakaroon ng redundancy eh. Kasi kung ang iniisip niya yung kalidad, meron tayong Product Standards Authority which was created by a law, no? So, tingnan nila, parang yun nga sinasabi natin, ang bawat senador merong more than 3 million legislative research fund. Mag-research munang mabuti kasi baka nagsasayang tayo ng pera, no? Para lang makapagpapogi tayo because napapanahon. I'm not saying ganitong ginagawa ni Mr. Soto, no? Pero kasi tinitingnan ko yung objective ng kanyang panukala, practically meron ng mga batas na covering itong mga meron tayong batas sa smuggling, meron sa Department of Agriculture, yung pag-iimbak ng mga imported na bigas, ng isda at kung ano-ano pa, no? Meron tayong customs law na dapat ipatupad. So, what I'm saying is before revisiting all these things, tingnan muna natin bago tayo magkamada ng panukalang batas because baka pagtawanan lang tayo, in the end, wala namang mangyayari, hindi rin magsasayang lang ng pera. Yun ang iniiwasan kasi natin ngayon dahil galit na tao sa pagsasayang ng pera, pagwawaldas ng pera, no? And mind you, hindi biro yung pondo ng bawat senador. Buwan-buwan na dapat ay ginagastos sa pagpapanday ng panukalang batas. Akala kasi ng iba, yun lang sweldo maliit lang yung sweldo ng senador. Pero yung kanilang allowance para sa pananaliksik, supposed to be, legislative research is more than 3 million a month. That's practically almost 40 million a year, no? Sana gamitin lang maayos, Jay. Opo. Ang Senate Blue Ribbon Committee po ay muling magkakaroon daw ng pagdinig on November 14, 2025 according to Senator Ping Lacson kapag siya muling maihalal bilang chairman ng komite this coming November 10. Sir Jay, ano naman po ang masasabi po niyo dito? Overdue. Ang immediate reaction ko dyan, dapat tinuloy-tuloy nila, dapat hindi nila hininto because after all, mas matinu-tino sa pandinig at pakilasan ng tao yung nangyayari sa Senado. Unlike dyan sa ICI na tago, hindi alam kung anong nangyayari, kung sila ba'y nagbubulahan lang sa loob, no? Tapos sasabihin lang, magla-livestream and then a few days before the live stream, sasabihin lang, hindi matutuloy kasi may inaayos pa silang mga guidelines. Anong guidelines, no? Meron bang script na dapat sundin? Ano ba? Hindi maintindihan eh. Kaya that's a welcome development. Whether siya ang magiging chairman or ibang magiging chairman, gumanap lang na maayos ang mga senador sa kanilang tungkulin, lalo na yung mga miyembro ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation o Blue Ribbon Committee. Yan ang inaantay ng tao, kaya otherwise talagang punong-puno na. As a matter of fact, siguro malaman din ng ating mga kababayan na mismong yung mga labor centers ay nagpadala na ng liham sa presidente. Ang tanong nila, napakasimple na eh. What now, Mr. President? Parang rinding-rindi na sila sa nangyayari and they want real actions, hindi yung puro kwento lang na meron tayong 22,000 na classrooms, yung pala 22 pieces lang, 22 buildings lang, no? Sabihin, hindi, ayusin natin yung pabahay, maglalagay tayo ng 6 million. Yun nga 150,000 na pabahay, hindi nga ninyo nagawa sa isang taon eh. Tapos mambobola tayo. Wala na ganoon, ayaw na ng mga labor sector, ng mga labor centers, ng mga TUCP, yung mga ganoon, ng ganoon. Opo. Isa nga daw sa mga iimbitahan kapag itong hearing ng Senate Blue Ribbon Committee magbabalik on November 14, itong si retired technical sergeant na si Orly Guteza para linawin yung mga detalye ng kanyang sinumpaang salaysay. Matatandaan po natin na
personal umano siyang, itong si Gutesa, personal umano siyang naghatid ng pera kina Ko at dating House Speaker Martin Romualdez sa kanya. Kasi itong si Gutesa, para sa kaalaman ng ating mga dating security consultant ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Yes. Wala namang masama kung imbitahan nila, no? Ano bang gusto nilang linawin? Kasi kung ang lilinawin lang nila, yung tungkol lang sa pirma ng abogado, pwede naman, no? Kaya lang, it might be an exercise in futility unless yung gusto ni Mr. Lacson na kasuhan yung mismong whistleblower, nakakatawa tayo noon. Pero marami nang patunay na yung mga pirma ng abogado nung nag-notarize is the same signature with the Gutesa affidavit and that of the yung kaso sa Supreme Court na intervening o intervention ng isang grupo, no? The same, maraming kahit na doon sa DBM meron siyang ganung din pirma. So, ewan ko kung ano pang purpose, hindi pa malinaw kung ano ang sadya ni Mr. Lacson doon sa pag-iimbita. Pero kung ang kanilang gustong tukuyin ay malaman ng gusto yung pagdi-deliver ng pera, ng maleta, ng basura, maganda kasi gusto rin malaman ng tao yun. Opo. Ang sinasabi naman po ng DPWH ay posibleng bago magpasko ang ilang sangkot ng flood control anomaly ay makukulong. Posibleng makulong po. Kayo ba ay naiinip na o kayo kontento sa ginagawa ding investigasyon ng ICI at ng iba pang ahensya ng pamahalaan kaugnay nga po dito sa mga anomalyang flood control projects? Alam mo, hindi ko malaman kasi kung alin ang paniniwalaan ko. Iba yung sinasabi ng ICI, iba rin yung sinasabi ng ombudsman. Kuminsan, nagtataka nga ako sa ombudsman by the way, gusto ko rin magtanong kay Ombudsman Remulla, may karapatan ba o may otoridad ba ang ombudsman na utusan ng NBI at saka Bureau of Fire Protection na magsiyasat, no? Kasi alam ko iba ang independent yung ombudsman under the executive branch itong kanyang inuutusan. Meron bang ganung kapangyarihan? So number one question. Pangalawa, doon sa ICI wala pang malinaw ang nagsasalita DPWH. Si Secretary Vince Dizon yata ay nagsabi na baka bago magpasko may makulong, no? Tapos pinakita pa yung litrato sa Quezon City Jail diyan sa may Payatas, no? Na sa totoo lang mukhang ginaya, no? Kasi alam mo, diyan ako nakulong Kaya alam ko yung kalagayan diyan, ultimong tubig diyan, nirarasyon pa, no? Tapos nilagyan pa nila ng mga foam kunyari, no? Kunyari dito makukulong si congressman, ganito, ganyan. Maganda kung nangyayari niya ngayon, pero I doubt it because the reality on the ground is not that, no? Pati pagkain diyan talaga hindi mo makakain. Ngayon, kaya ba na umabot bago magpasko may makulong? Pwede, pero mukhang malabo. Kasi number one, wala pa tayong nalalaman na isinampa nilang kaso. So ang reklamo, isasampa muna yan sa piskalya. Pagdating sa piskalya, ipapaalam doon sa kinasuhan, bibigyan siya ng sapat na panahon para sumagot, no? 10 days na pagkatanggap. So pagkatanggap yan, bibilang ka. Pagkatapos yan, sasagot yan. Or pwedeng humingi ng extension dahil yan ay allowed by law, no? Kasi due process tayo Unless alisin nila yung due process, no? So pagkatapos niyan, sasagutin noong naghabla yung counter affidavit nung inihablang, halimbawa, engineer, contractor, or congressman, no? Pagkatapos niyan, mag-rejoinder pa yung akusado base doon sa sinagot nung umuusig sa kanya. So matagal yung proseso. Pero kung halimbawa may isang payang bukas, mga kalawa, November, preliminary, malalaman natin kasi hindi naman kaagad porke sinampahan makukulong kaagad under the due process ng ating saligang batas.
Ngayon, kung yan ay non-bailable, pwede siguro pagka nadesisyonan na ng piskalya na isampa sa korte at ang korte magsasabi, o sige, ito yung warrant, dakpin yan, at yan dahil yan sa plunder case, katulad ng isinampa nitong bago lang, pang-apat na yata plunder case yan ni J.J. Suarez ng Quezon, pwede kang makulong, no? Pero until a warrant is served, no, on the basis of the recommendation of the prosecution, whether it's the state prosecutor or the ombudsman itself, no, wala pang makukulong. Ayaw kasi natin mag-entertain ng false hope, no? Kaya natin binabanggit itong proseso para na sa gano'n malaman ng publiko, Jay. Opo. Kayo ho ba ay napapanatag na po yung loob ninyo ng mabalitaan? Kasi inaasahan po na sa mga susunod na hearing ng ICI ay ila-livestream na po nila itong kanilang gagawing mga pagdinig kaugnay dito sa flood control projects. Kamakalawa nagsalita si Attorney Brian Osaka tayo, no? Yung Executive Director ng ICI. At sinabi niyang postpone muna, no? Canceled. As a matter of fact, ang ginamit ay canceled. So we don't know when they will conduct this dahil wala pa naman silang binibigay na bagong schedule, no? Even in the resumption of their investigation, whether they're going to live stream it on new media platform or cover it via the mainstream media, Jade. So nothing is, everything is fluid. Kaya malabo eh. Hindi, kasi daw, meron pa silang inaayos na guideline. Hindi ko maintindihan from a technical broadcast point of view, ano yung guideline? Kasama ba dyan ilang camera ang gagamitin? Ilang microphone ang gagamitin? Anong platform? Yan by YouTube? Yan by Facebook Live? Yan by X? Yan by Rumble? Walang ano eh. Pero kung YouTube yan or via Zoom or via whatever, there is nothing really to make it complicated. Di ba? All you have to do is create or kung may website ang gobyerno, sa website nila, no? So, I don't know. Ayokong pangunahan sila because baka sabihin nila, napaka-bias natin, hindi naman tayo. Tayo, ini-educate lang natin ng tao. Base na rin sa sinasabi ng gobyerno. Opo. Hindi ho ba ipinangangamba na magkaroon ng, baka magkaroon ng trial by publicity? Parang ganun pong dating, Sir Jay, kaya dapat hindi siguro i-livestream, parang ganun po. Ano bang masasabi po ninyo? Wala naman trial by publicity yan eh. Mas mabuti nga kung ila-live nila kasi marinig ng tao kung may tinatago ba. No? Kasi ngayon wala eh. Puro tayo, we're in the dark, sabi nga, no? Hindi natin alam anong pinag-uusapan nila sa loob. Nagbubulungan ba sila kapag kinakausap nila, halimbawa si Martin Romualdez, no? Sinasabi lang nila sa balita, meron siyang dalang 100 pages na patunay na wala siyang pagkakasangkot. What are those? Di ba? Anong tawag nito? Kaya hindi talaga, we will just, kaya walang nawawala ng kredito, ng kredibilidad yung ICI sa publiko. Dahil nga tago eh. May suggestion. Ano man patago, di ba? Parang ano yan, parang nangalunya ka tapos nakikipagtagpo ka doon sa iyong sa iyong kulukadidang, kasalanan yun, pangit yun, mali yun, di ba? Opo.